Natapos tayo kung saan nalaman na ng grupo ng ating bida ang misyon na kanilang gagawin. Ito ay ang magpunta sa isang village at imbestigahan ang mga insidente ng mga nawawalang bata. Matapos malaman ang kanilang misyon, agad na nagpasalamat ang ating bida kay Chin Muyuan. Lumipat naman ang eksena, kung saan makikita ang mga taong abala sa kani-kanilang mga paninda. Maririnig ang mga nagsasabing bumili na sila ng itinitindang radish dahil ito ay sobrang sarap. Mayroon ding nagtitinda ng sugar-coated husk rice, green beans, sugar buns, at pea buns. Makikita din ang pagpasok ng ating bida sa lungsod na ito kasama sila Zayan. Sa kanilang paglalakad, napatigil ang ating bida nang sumigaw ng report ang isa sa triplets. Agad naman siyang pinahintulutan ng ating bida upang sabihin ang kanyang nais. Nagsalita ito at sinabi na gusto niyang kumain ng pea buns. Agad namang tinanong ng ating bida kung ilang piraso ang gusto niya. Napatigil ito at napaisip na may punto ang sinabi ng ating bida dahil hindi rin niya alam kung ilang piraso ang kaya niyang kainin. Maya-maya pa, sinabi nito na 2 piraso ay sapat na para sa kanya. Matapos niyang sabihin kung ilan ang gusto niya, tinanong naman ng ating bida ang iba kung nais din ba nila. Agad namang sumang-ayon ang dalawa dahil gusto rin nilang kumain nito, at maging si Zayan ay nagsabi na nais niyang subukan ito. Si Yao naman ay nanatiling tahimik dahil galit pa rin siya sa ating bida. Matapos noon, lumapit ang ating bida sa tindero at tinanong kung magkano ang 1 piraso. Sumagot ang tindero na ang 1 piraso ay nagkakahalaga ng 1 sentimo. Kasabay nito, inilabas ng ating bida ang pera habang sinasabi na bibili siya ng 8 piraso nito. Matapos maibigay sa kanya ang binili, agad na naglaway ang isa sa triplets nang makita ito at nasabing mukhang masarap. Akmang kukunin sana niya ang isa, ngunit agad na inilayo ito ng ating bida habang sinasabing ibalik nito ang pantikip sa kanyang mukha. Idinagdag pa ng ating bida na kakainin nila ang mga ito pagdating nila sa tutuluyang bahay. Sumang-ayon naman ito at ibinalik ang pantikip sa mukha. Matapos nito, naglakad na sila upang makapagpahinga sa kanilang tutuluyang silid. Habang naglalakad, napansin naman ni Yao na mukhang may kakaiba siyang pakiramdam at iniisip niya kung bakit walang masyadong pumapansin sa kanila. Napagtanto din niya na maaaring ito ay isa sa mga taktika ng ating bida upang hindi sila mahalata. Ngunit iyon ay hindi na mahalaga sa ngayon. At susundin na lang muna niya ang ating bida. Sa kanilang paglalakad, maririnig ang malakas na ingay sa paligid. Isang tao naman ang nagsalita at sinasabi nito na wala sino ang naglakas loob na magtayo ng pwesto nang hindi nagbabayad. At kung gusto na ba nito na mamatay? Sa nangyayaring kaguluhan, nakuha nito ang atensyon ng ating bida. Sa di kalayuan, makikita ang mga normal na martial artist at ang isang tindero na pinupulot ang mga natapon nitong paninda. Nagsalita ang tindero at sinabi na binawasan na ng gobyerno ang kanilang kita. Maging si Louis Sandow ay binawasan na din ito. Kaya ano na lamang ang kanilang kikitain ng tulad nilang isa lamang na may maliit na negosyo. Dahil dito, nagalit ang isang hanggal at inutusan ang kanyang mga kasamahan na bugbugin ang tindero. Nang makita ito ni Quiao, agad niyang inilabas ang kanyang sandata at binalutan ito ng kanyang aura, sabay sabing mga walang kwentang hanggal ang mga martial artist na ito. Napansin naman ito ng ating bida kaya agad niya itong pinigilan at sinabing ilang beses na niyang sinabi na huwag silang kikilos ng padalos-dalos nang wala ang kanyang pahintulot. Kasabay noon, lumitaw ang notification sa harapan ng ating bida ng kanyang mga pagpipilian. Isa. Puntahan ng ating bida ang stall owner upang tulungan at makakakuha siya ng reward na lucky breathing method na nasa middle level blackface. 2. Mangolekta muna ng impormasyon ang ating bida sa pamamagitan ng pagtatanong sa ibang stall owners at makakatanggap siya ng reward na soul-taking finger na nasa middle level of yellow face. 3.
Umiwas ang ating bida at makakakuha siya ng dagdag na 1 puntos para sa random na statistics. Matapos pigilan ng ating bida si Yao, seryoso siyang nagsalita at sinabi kay Jiang na isa siyang disipulo ng Heart Common Sect na ang tungkulin ay tulungan ang mga mahihina. Seryoso namang sumagot ang ating bida at sinabi niya na inutusan siya ng master nila para sa kanilang kaligtasan. Sinabi rin niya na nais niyang turuan ang iba kung paano protektahan ang mga mahihina sa Dragon Continent. Pasiga na nagsalita si Qiao at tinawag na duwag ang ating bida. Agad naman siyang pinatahimik ni Zion at sinabing bago lamang sila sa lugar na iyon, kaya mas mabuting sundin nila ang sinasabi ng ating bida. Matapos noon, tumigil na si Yao sa pagsasalita. Sa isip ng ating bida, masyado pa talagang bata si Yao para sa mga ganitong bagay. Sinabi ng ating bida na umalis na sila dahil hindi ang lugar na iyon ang tamang destinasyon at hindi sila dapat magtagal. Agad na hinayla ni Zion si Yao at ngumiti na lamang sa ating. Sa paglalakad nila, ang tatlong magkakapatid ay nag-usap sa kanilang pag-iisip. Sinabi ng isa na ang ating bida ay iba sa ibang disipulo na lalaki ng kanilang sekta dahil hindi siya mahilig magpakitang gilas. Habang ang isa ay napaisip kung duwag ba talaga ang ating bida o tinatago lamang nito ang kanyang tunay na lakas. Habang ang isa naman ay sinabi na talagang curious siya sa ating bida. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, lumabas naman ang notification na nagsasabing ang reward na dagdag para sa ating bida ay kasalukuyang ibinibigay ng sistema. Pagdating sa isang gusali, pumasok ang ating bida kasama ang 5. Tinawag niya ang tagapangasiwa at tinanong kung may mga silid pa bang bakante. Nabigla naman ang tauhan at nasabi niya kung kailan pa nakapasok ang grupo ng ating bida sa loob. Agad naman na inalis ng ating bida ang kanyang sombrero, at nang makita siya ng tauhan, agad itong humingi ng tawad dahil hindi niya agad nakilala ang ating bida. Sinabi rin ng tauhan na may mga bakanteng silid pa sila, mula sa pinakamaganda hanggang sa pinakasimpleng klase, kaya maaaring pumili ang ating bida ng gusto nilang silid. Lumabas naman ang notification ng ating bida na nagpapakita ng mga pagpipilian. 1. Pumili ng pinakamagandang silid at makakakuha siya ng reward na 18 cross attack na nasa high level of blackface. 2. Pumili ng pangalawa sa pinakamaganda at makakatanggap ng reward na green sword na nasa high level of yellow face. 3. Pumili ng pangatlo sa pinakamaganda at makakakuha ng dagdag na 1 punto sa kanyang random na basic stat. Habang iniisip naman ng ating bida ang kanyang mga pagpipilian, masaya niyang naisip na mas maganda sa labas ng sekta, dahil bago pa lamang sila nakarating sa village na iyon, 2 sunod-sunod na ang lumitaw sa kanyang notification stream. Matapos pag-isipan, pinili ng ating bida ang option 3 at sinabi sa tauhan na bigyan sila ng 3 silid na pangatlo sa pinakamahusay na silid sa kanilang tuluyan. Agad namang sinabi ng tauhan na sundan siya upang madala niya sila sa silid na gusto nilang tutuluyan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang silid. Pagkatapos nito, tinawag ng ating bida ang tauhan, ngunit muling lumitaw ang notification na ikinagulat ng ating bida. Mayroon siyang bagong pagpipilian. 1. Sabihin sa bantay na maaari na itong umalis at makakakuha siya ng gantimpala na sweeping 1,000 of enemies na nasa antas ng high level of yellow face. 2. Sabihin sa bantay na maaari na itong umalis at tatawagan na lamang nila siya kapag may kailangan, at bigyan ito ng 5 cents bilang tip, na may gantimpala na dagdag na 1 punto sa kanyang random stats. Matapos ang paglitaw ng notification, sinabi ng ating bida na pipiliin niya ang option 2. Kasabay nito, iniabot niya ang 5 cents bilang tip habang sinasabi na tatawagan na lamang niya ang bantay kapag may kailangan sila. Nagpasalamat naman ang bantay sa ating bida at idinagdag pa nito na pindutin lamang nila ang bell kung kailangan nila ng tulong. At darating siya sa silid ng mabilis.
Nakangiti naman na sumang-ayon ang ating bida sa sinabi ng tauhan. Kasabay nito, lumabas ang notification na nagsasabing na ibigay na ang dagdag na 1 punto sa kanyang spirit. Matapos nito, agad na nagsalita ng report ang mga triplets. Sumagot naman ang ating bida na simula ngayon, maaari na silang magsalita nang hindi na kailangan mag-report. Matapos sabihin ito ng ating bida, agad-agad nagsalita ang tatlo. Sinabi ng isa na inakala niya na malaki ang kwarto na kinuha nila, ngunit ngayon ay isa lamang itong maliit na silid. Sinabi naman ng isa pa kung ito ba'y parusa ng ating bida sa kanila, at kung may nagawa ba silang mali. Ang isa pa ay nagtanong kung ano ang gagawin nila dahil wala silang lagayan ng damit sa silid, at kung maaari bang humiling sa bantay na padalhan sila ng kabinet. Nagsalita naman ang ating bida at tinanong sila kung hindi pa ba sila nakakalabas ng mag-isa. Sumagot si Zion at sinabi niya na hindi siya pinapayagan ng kanyang ama, at kung lalabas man siya, ang kanyang kuya ang kasama niya. Sumagot din ang tatlo at sinabi na sa kanila naman, karwahe at 12 ng bantay ang inihahanda ng kanilang steward kapag sila'y lalabas. Napaisip naman ang ating bida, at nasabi niya na hindi pa pala talaga nararanasan ng mga ito ang totoong mundo sa labas ng sila lamang. Dagdag pa niya, kaya pala siya ang kinuha ng kanilang master upang maging guardian ng mga ito, dahil napakahirap nga ng trabahong ito. Nagtanong ang ating bida kung may ipinadala ba ang kanilang pamilya na lihim na magpoprotekta sa kanila sa pagkakataong ito. Nagsalita si Zion at sinabing hindi niya alam, dahil hindi rin naman alam ng kanyang ama na lalabas siya ngayon para sa kanilang trial. Sumagot din ang tatlo at sinabi na ganoon din ang kanilang sitwasyon. Napamura naman ang ating bida sa hirap ng kanyang sitwasyon ngayon, at nasabi niya sa kanyang sarili na talagang pinagkatiwalaan siya ng husto ni Master Yu. Naisip din niya na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang sekta kapag may nangyari sa isa man sa kanila at malaman ito ng kani-kanilang pamilya. Dahil hindi niya alam ang gagawin, sinabi na lang niya na kainin na lang muna nila ang kanilang baniling pibon. Masaya naman ang mga babae at nasabi na sa wakas maaalis na din nila ang veil, at matitikman na rin nila ang bun na iyon. Makikita ang tatlo na mabilis na nilantakan ang bun, at halatang nasasarapan sila dito. Si Zion ay tinikman din ito at kitang-kita sa kanyang mukha na sarap siya sa kanyang kinakain. Matapos kumain, agad na iniabot ni Zion ang isa kay Kuyaw at sinabing tikman niya ito dahil masarap. Nagsalita naman si Kuyaw at galit na sinabi na hindi siya kakain ng bun na binili ng isang duwag tulad ng ating bida. Nagsalita naman ang ating bida matapos marinig ang sinabi ni Kuyaw. Sinabi niya na ang pagpatay sa mga hanggal na iyon ay hindi nangangahulugang natulungan na ang mahihina, at hindi rin ito kasing dali ng iniisip niya. Sumagot si Kuyaw at sinabi na ang pagtulong sa mahihina kapag nakikita niyang inaapi ng iba ay ganoon lang kadali. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na kung ganoon lang kadali, kanino nagtatrabaho ang mga ganitong tao? At paano pa sila mabubuhay ng tahimik kung papatayin nila ang mga ito sa sarili nilang lugar? Pasiga naman na nagsalita si Kuyaw at sinabi sa ating bida na walang kwenta ang sinasabi niya, at aminin na lamang na natatakot siya sa mga hanggal na iyon. Dagdag pa niya na kaya niyang tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa, at kung gusto ng mga ito ng laban, puntahan lamang siya at haharapin niya ito ng walang pagdadalawang isip. Sinabi naman ng ating bida na marami pa ring mga righteous na tao na kagaya ni Kuyaw, ngunit hindi rin nila maaalis na may mga taong masasamang tumutulong sa mga masasama. At kung may mga master na nasa maling landas ang tutulong sa kanila, ano na lamang ang gagawin niya? Sumagot si Yao at sinabi na ibibigay niya ang lahat ng makakaya para lumaban. Muling sumagot ang ating bida at sinabi kay Yao na kung hindi ba niya naisip na bago pa man niya mapatay ang mga iyon ay dumating na ang mga master ng hanggal, ano na lamang ang gagawin niya. Kahit ang chief ng bayan na iyon ay wala nang magagawa para tulungan siya.
Sa senaryo na sinabi ng ating bida, hindi na kinaya ni Yao at naiinis na sinabi na tumigil na ang ating bida dahil ayaw na niyang marinig ang mga sinasabi nito. Napangiti naman ang ating bida at naisip na mukhang naiintindihan na ni Yao ang kanyang mga nais iparating. Ang kailangan na lang niya ay kaunting oras upang mas lubusang maunawaan pa niya ito. Sinabi naman ng ating bida na siya ay literal na namuhay sa bundok dahil wala siyang pamimilian. Doon niya naranasan ang lahat. May nakita siyang isang lalaki na bumibili ng karne sa isang tindahan. Nagsalita ang lalaki at sinabi na kukuha siya ng 2 piraso ng may taba na karne. Agad naman itong inihanda ng tindero. Matapos itong may handa ng tindero, iniabot na niya ito sa lalaki, tinawag pa niya ito sa pangalan na Mr. Wu, at sinabi na 18 cents. Sumagot naman si Mr. Wu at sinabi sa tindero na tulad ng dati, babayaran niya ang lahat sa katapusan ng buwan. Pilit na ngumiti ang tindero habang sinasabi na ang utang nito mula noong nakaraang buwan ay hindi pa nababayaran. Galit na nagsalita si Mr. Wu at sinabi sa tindero, hindi mo ba ako kilala? Ako ang sikat na si Wu Koi, at kung hindi ba niya siya pinagkakatiwalaan ako? Biglang lumabas ang notification sa harapan ng ating bida, at nakasaad dito ang kanyang pamimilian. Sa una, kailangan niyang bigyan ng hustisya ang stall owner na makakakuha ng reward na Heavenly Wolf Sword na may antas na high level of yellow face. Sa option 2, nakalagay na bugbugin ng ating bida si Wu Koi ng palihim at turuan ito ng leksyon na makakatanggap ng reward na Howling Helmet na nasa antas ng middle of yellow face. Sa option 3, nakasaad dito na manatiling walang ginagawa na makakakuha ng reward na random basic attributes. Nagsalita ang stall owner bilang tugon sa sinabi ni Mr. Wu, pinaalala lamang niya ito sa kanya, kaya't mag-ingat ito sa pag-uwi. Agad naman na pinili ng ating bida ang option 3. Habang sinabi sa system na isa itong good boy. Matapos makaalis ni Mr. Wu, napabuntong hininga na lamang ang tindero. Maya-maya pa, nasabi nito na kung paano siya mabubuhay sa ganitong pamumuhay. Isang lalaki naman ang nagsalita, nagsasabing bibili siya ng 2 kilo ng karne. Matapos may bumili sa kanya, agad na nagliwanag ang mukha ng tindero nang makita ang ating bida na bibili ng karne. Kaya masaya niya itong tinanong kung anong parte ang gusto ng ating bida. Agad naman na sinabi ng ating bida na bandang leeg at samahan ng tainga. Agad itong inihanda ng tindero at matapos, iniabot ito sa ating bida, habang sinasabing ang karne ay may leeg at tainga, na nagkakahalaga ng 29 cents lamang. Kinuha agad ito ng ating bida at inabot ang bayad sa stall owner, pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang stall owner naman, na naiwan, pasiga na sinigawan ang ating bida na maghintay muna ito dahil di pa niya nabibilang ang pera at nagtatanong kung saan ito pupunta. Agad niyang binilang ang ibinigay ng ating bida at nagulat sa halaga dahil ito ay 3 denari. Kaya napatingin na lamang siya sa pag-alis ng ating bida at nasabi na masyadong kakaiba ito, gayong natatandaan niya ang lahat ng kanyang mga suki, pero hindi niya matandaan ang mukha ng ating bida. Naisip niya kung ito ba ay isang immortal, kaya siya nagtataka. Lumipat naman ang eksena sa ating bida na naglalakad. Napaisip siya na ang mundong iyon ay puno ng kaguluhan at bawat tao roon ay namumuhay ng may iba't ibang uri ng hirap. At ang kaya lamang niyang magawa ay hanggang sa limitasyon ng kanyang sistema. Makalipas ang 4 na oras, habang naglalakad ang ating bida papasok sa kanilang tinutuluyan na silid, nasabi niya na ngayong araw ay 12 ng options ang kanyang na-trigger at magaganda din ang mga reward na natanggap niya. Ngunit bago siya makapasok ng pinto, lumabas muli ang screen ng notification kung saan nakalagay ang pamimilian ng ating bida. Ayon sa option 1, nakalagay dito na bumalik ang bida at magpahinga, at makakatanggap ng reward na Passage of Time na nasa antas ng middle level of Earth Phase.
Option 2, pigilan ang babae na huwag umalis, na makakatanggap ng reward na snake catching crane feast, na nasa antas ng middle level of blackface. Option 3, kung saan nakalagay dito na patagang sundan ang babae, na makakatanggap ng reward na dagdag na 1 puntos sa random basic stat. Matapos malaman ng ating bida ang reward sa option, nasabi niya na mukhang mapanganib na pabayaan si Yao na lumabas ng mag-isa ngayong gabi. Kaya pinili ng ating bida ang option 3, kasabay ng pagtagos niya upang sundan si Yao. Matapos makita ni Jiang ang paglabas ni Yao, agad niya itong sinundan. Habang sinusundan ito ni Jiang, napaisip siya na isa talagang delikadong time bomb si Yao dahil mas sinusunod nito ang sariling desisyon ng hindi pinag-iisipan bago gawin. Lumabas muli ang notification na nagsasabi ng mga pamimilian ng ating bida. Option 1, hulihin si Fang Qiao at iuwi sa kanilang silid tuluyan, na makakatanggap ng reward na Green Cloud Dance, na nasa antas ng high level of blackface. Option 2, ipaalam kay Yao na sinusundan mo siya upang siya na lamang mismo ang bumalik sa iyong silid, na makakatanggap ng Dovetail Spear, na nasa antas ng low level of blackface. Option 3, ipagpatuloy ang pagsunod ng pasikreto, na makakatanggap ng reward na dagdag na puntos muli sa kanyang random basic stat. Agad na pinili ni Jiang ang option 3 habang sinasabi sa kanyang isip na hahayaan niya na ang lipunan mismo ang magturo ng leksyon kay Yao. Ipinagpatuloy niya ang pagsunod dito. Matapos ang ilang sandali, maririnig ang pag-uusap ng dalawang tao, habang ang isa ay nagsasabi na tumigil ito at huwag gawin ang bagay na iyon dahil iiyak siya ng humingi na tulong. Sumagot naman ang kausap at sinabi na mas gusto niya ang umiiyak dahil wala naman makakarinig sa kanya doon, kaya maaari itong umiyak hanggat gusto nito. Nagsabi ang isa pa na sobra naman ito. Makikita nga ang isang babae at lalaki na nakita ni Yao. Nasabi naman niya na marami talagang hanggal ang nananalante sa mga mahihina, kaya agad niyang inilabas ang kanyang sandata habang sinasabi na bibigyan niya ng hustisya ang mga naaapi, at sa ngalan ng kalangitan, paparusahan niya ang mga hanggal. Itinutok niya ang sandata sa lalaki, na agad tumakbo sa takot habang sinasabi na kung matapang ito, maghintay lamang dahil babalik siya. Nako, mga lodi, mukhang makikita na natin kung paano lumaban ang ating bida. Matapos magawa ni Yao ang bagay na iyon, ibinalik niya ang kanyang sandata habang iniisip na nakatulong siya sa isang mahina. Ang babae naman ay tumawag sa lalaking umalis, sinabing hindi pa siya binabayaran. Nang marinig ni Yao, nagulat siya at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng babae. Sinabi niya sa babae na walang anuman ang ginawa niyang tulong dahil iyon ay kanyang responsibilidad. Ngunit humarap ang babae kay Yao at galit na sinabi na ano ba ang problema nito, dahil nawalan siya ng kita ngayong gabi dahil sa kanya. Galit na umalis ang babae habang naiwan si Yao na nagtataka. Naisip niya kung may nagawa siyang mali para magalit ang babae. Ang ating bida naman ay napatawa na lamang matapos makita ang reaksyon ni Yao. Si Yao, na nagtataka pa rin, ay pasiga na sinabi na ano ang nangyayari, siya pa ang tumulong ngunit siya pa ang kinagalitan ng babae. Talagang mas malala pa ito sa duwag na ating bida-bida. Nang marinig ito ng ating bida, nasabi niya sa kanyang isip na bakit siya dinadamay nito at kung bakit gano'n.